IFM. Kung minsan, kahit ang akala natin ay naibaw na natin ang mga lihim natin sa nakaraan, susundan pa rin tayo nito at hindi tayo patatahimikin hanggat hindi natin naibibigay ang isang bagay na hinihingi nito sa atin. Ako nga pala si Abigail, 17 years old at isang estudyante. Pasensya na pero minabuti ko na lang na palitan ang pangalan ng mga taong kasali sa kwento ko. Kung bakit ako nagdesisyon na huwag ibigay ang totoong pangalan nila. Tingin ko naman, maintindihan nyo kapag napakinggan nyo na ang kwento ko. Kahit na hindi rin ako sigurado kung maniniwala ba kayo dito. Magsisimula ang kwento ko noong nagbalik na ang face-to-face classes noong nakaraang taon. O ano, Abigail? Excited ka na bang pumasok sa school? James, parang kinakabahan kasi ako eh. Ha? Oy, bakit naman? Kasi ngayon pa lang ulit ako papasok sa school eh. Kung sa bagay, tagal nyo kasing nasa bahay lang eh. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Ngayon ko na nga lang ulit talaga makikita yung mga kaklase ko eh. At yung mga teachers mo, syempre, dapat excited ka rin silang makita. O nga pala. Kaya, magpakatino ka dito ha. Grabe ka naman kuya. Hindi ba ako matino? Ang ibig kong sabihin naman doon, disiplinahin mo yung sarili mo. Hindi yung kailangan ka pa naming sitahin ni mama noon sa mga gagawin mo kapag may online class ka. Oo na kuya, alam ko na yun. Alam kong naninibago ka. Ngayon lang ulit lumuwag-luwag at paunti-unting bumabalik sa normal lang lahat. Oo nga kuya. Nakakatakot nung nasa bahay lang tayo nun eh. Mabuti nga ngayon, kahit papano, nakakalabas na tayo. Okay, sige na. Pumasok ka na at baka malate ka pa. Hindi mo ba ako sasamaang pumasok sa loob ng school, kuya? Huh? Bakit sasamahan pa kita? Ang laki-laki mo na eh. Hindi ka na nga dapat magpahatid, di ba? Wala lang. Hindi mo ba namimiss tong school na to? Dito ka rin naman graduate, di ba? Huh? Di na. Bakit naman, kuya? Wala lang. Medyo malungkot din yung alaala ko sa school na to eh. Meron din akong gusto na kalimutan. Sa totoo lang, hindi ko na talaga gustong bumalik pa dito. Ano ba nangyari sa'yo dito? Huwag na natin pag-usapan yun. Basta, mag-iingat ka pa rin dito sa school para sigurado ha. Hanggat maaari, maghuhugas ka ng kamay tsaka magsuot ka pa rin ng face mask. Okay kuya, gagawin ko naman yung mga sinabi mo eh. Kaya lang medyo natatakot pa rin ako. Pero, yun lang naman siguro yung pwedeng nakakatakot dito sa school. Wala namang multo dito, di ba? Ngayon pa lang kasi talaga ako papasok sa school na kung saan doon din nakapagtapos ang Kuya James ko. Kaya hindi ko maiwasan na maging kabado. Biro lang yung tanong ko sa kuya ko tungkol sa multo. Kasi hindi naman ako naniniwala na merong ganon. Hindi rin nagtagal. Kahit na medyo mahirap noong una dahil nag-a-adjust pa lang ako at mahigpit din ang school sa aming mga estudyante para masigurong ligtas ang kalusugan namin, nasanay na rin ako at naging masaya na rin ako sa pagpasok ko sa school na ito. Nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan. Yun nga lang, yung masasabi ko pong best friend ko sa school na to, masyadong mapaniwalain sa multo. Loka-loka ka? Abigail, bakit mo naman kasi hinabol yung aso? Hinabol tuloy tayo! Aba, malay ko bang pikon yung aso na yon? Sinabihan ko na nga ang cute. Nag-alit pa. Alam mo, sa susunod nga, wala tayong dadaan doon. May iba namang daanan pa uwi galing school eh. Sorry na. Damay pa kita. Ay, talaga ako dun sa aso eh. Malay ko bang nangahabol pala yun. Okay ka lang naman, di ba? Di ka naman nakagat. Hindi nga. Pero, tingnan mo, natubihan yung pantalon ko. Anong gagawin ko nito ah? Magagalitan ako ni Mudra Kels. Ay, oo nga. Ang dumi nga. Di ba? Pero huwag kang mag-alala, may alam akong paraan para matanggal yung dumi na yan. Paano naman, Aber? Ang kapal-kapal ng dumi, oh. Ang kapal ng putik. Mukhang mahirapang tanggalin to. Hindi yan. May ginagamit kaming sabong panlabas sa bahay na mabisang gamitin sa mga ganyan mantsa. Ano namang sabong panlabayan, Aber? Pride detergent, di lang puti, kislap puti. Ay!
Pakak! Yung pala. O sige, sasabihin ko na lang kay Mudrakels na yun ang gamitin para matanggal yung dumi sa pantalon ko. Saka, para hindi na niya ako pagalitan. O sige na, umuwi na siguro tayo. Baka mamaya habulin na naman tayo ng ibang aso. Natakot na rin ako eh. Ay, sige, tama. Saan ba yung pulbok ko? Ay, alam mo, Abigail, parang, alam mo, may nakakatakot sa school, no? Ha? Bakit naman? Mababait naman yung mga teachers natin ah. Hindi naman ako natatakot sa mga teachers natin. Hello! Matalino to. Hindi po ba narinig yung mga pinagkakwentuhan ng mga kaklase natin? Hindi. Ano ba yan? Hindi yata nila ako sinasali sa kwentuhan eh. Tukusan ba yan? Diyos ko, hindi mo ba alam? Huh? May babaeng multo daw sa CR ng mga girls sa building natin! Ha? Ilang beses na ako nakagamit ng CR. Wala naman ako nakikitang mga multo doon. Luka-luka! Kasi hindi naman tayo umaabot ng 6 ng gabi dyan sa eskwelahan eh. Anong ibig mong sabihin? Eto makinig kang maigi. Ganito, kapag daw 6 na ng gabi, may naririnig daw na babaeng umiiyak sa loob ng CR! Maririnig mo na lang daw pero wala kang makikita babaeng umiiyak. May multo daw talaga dyan! Tinawanan ko lang po si Carlo at sinabi kong hindi totoo yon. Biniro ko pa nga siya na paano niya nalamang totoong may babaeng multo doon kahit kailan. Hindi pa naman siya nakagamit ng CR namin. Hindi kasi talaga ako naniniwalang may multo. Marami na nagkwento sa akin ng mga nakakatakot na karanasan nila tungkol sa mga multong nakita nila pero dahil wala pa akong nakikita, hindi talaga ako naniniwala. Para sa akin, kung totoo yan, edi sana nakakita na rin ako. Pero aaminin ko naging interesado ako sa kwento ni Carlo. Kaya noong minsang nagtagal kami sa school dahil meron kaming dapat gawing presentation sa klase, parang gusto kong tignan kung meron ba talagang multo sa banyo naming mga babae. Abigail naman eh! Ba't ba ako sinama dito? Naiihi na kasi ako. Ba't hindi na lang ikaw yung pumunta doon sa CR? Wala lang. Gusto ko lang na may kasama ako. Alam mo namang, natatakot na nga ako dito kasi may multo dito. Alam mo, hindi totoo yun. Huwag ka nga maarte dyan. Dito ka lang naman sa labas eh. Hintayin mo lang ako dyan. Abigail naman eh. Nakita mo malapit na mag-6 Carlo, huwag ka nga parang tanga dyan. Walang multo. Kwento lang yun. Huwag ka maniwala doon. Kapag talaga may narinig akong umiiyak na babae dyan, aalis ako dito. Iiwan kita dyan, girl. Eh di umalis ka. Di naman ako natatakot. Wala naman talaga multo eh. Sige na, naiihi na talaga ako. Diyan ka lang huwag ka nga alis. Abigail naman eh. Ano? Basta mag-iingat ka ha. Ay, ewan ko sa'yo. Huwag mo na nga ang kulitin. Lalabas na oh. O sige na, sige na. Ay naku, parang sira talaga tong si Carlo. Masyado natatakot sa multo. Ay, salamat. Nakawiwi na rin. Bakit may umiiyak? Napagalitan siguro ng teacher yun. Kukomfort ko ba siya? Huwag na nga lang, ayoko namang ialam. Jim, bakit mo ako iniwan, Jim? Boyfriend niya siguro yung Jim. Sinaktan siguro siya. Kaya ako, hindi mo na talaga ako magbo-boyfriend. Sandali lang, at umiyak pa rin siya. Ate, okay ka lang ba? Jim, bakit mo ko iniwan? Jim, Bakit parang iba na to? Nandiyan pa kaya si Carlo? Hoy! Ba't ang tagal mo naman lumabas? Carlo, may umiyak nga na babae. Kaya nga umalis na tayo dito! Sama mo muna ako sa loob. Tingnan natin kung talaga may multo. Wala ka, Abigail naman! Bawal akong pumasok dyan, saka alam mo naman, natatakot na nga ako eh! Mabilis lang to. Tingnan lang natin. Bilis, halika na, samahan mo na ako. Ay! Bakit tumigil yung pag-iyak niya? Carlo, tingnan mo nga kung may tao doon sa kabilang cubicle. Doon galing yung tunog ng flash eh. Tsaka parang dyan yung umiiyak. Ayoko nga! Sige na, tingnan mo na. Baka naman may tao talaga. Sige na nga. Abigail naman wala ngang tao eh.
Ayun o, Carlo. Bakit ganun? Umiiyak pero wala naman tayong nakikitang tao dito. Hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari sa amin ni Carlo noong gabing yon. Hindi ako nagbibiro. Sigurado akong wala nang ibang tao sa loob ng banyo noon kung hindi kaming dalawa lang ni Carlo. Ang talagang nakapanindig ng balahibo ko noon ay parang nasa harap ko na yung babaeng umiiyak pagsilip ko doon sa kabilang cubicle. Pero wala pa rin akong nakikitang umiiyak na babae. Ngayon lang nangyayari sa akin ito. At mukhang dahil dito, parang maniniwala na rin ako na meron talagang babaeng multo sa loob ng banyo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa amin ni Carlo nung gabing yon. Mukhang totoo nga may multo. Ilang gabi na rin nahihirapan akong makatulog dahil hindi ko maalis sa isip ko yung babaeng umiiyak sa loob ng banyo. Aminin kong hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako sa kanya. Pero mas napapaisip ako kung bakit ba siya umiiyak. Meron akong pakiramdam na merong malalim na dahilan ng pag-iyak niya. Parang meron talaga siyang pinaguhugutan. Natatakot ako. Pero nakakaramdam din ako ng awa para sa kanya. At mukhang dumating na rin ang oras na kahit papano masasagot na rin ang mga tanong ko tungkol sa babaeng multo. Ano, Abigail? Kamusta ka naman? Okay lang naman ako, Carlo. Parang hindi. Tingnan mo, namumutla ka. Pero kinis mo pa rin, ha? Nako, nadala lang ng sabong panligo na ginagamit namin yan sa bahay. Ay, pa! Kagaling naman ang sabong panligo nyo. Ay, sana naman ganyan ako kakinis. Share mo naman kung anong sabon yan. White Rose Papaya with Vitamin P3. Papaya puti, papaya fast. Sabihin ko nga kay Mudra Cares na bumili niyan. Baka mamaya kapag ginamit mo naman yan, sumobra naman yung pagkaputi ng mukha mo. Magmukha ka ng multo. Abigail naman eh. Bakit? Ano ba? Natatakot ka, no? Hoy, parang nakalimutan mo na yung nangyari sa atin nung isang gabi. Binibiro ka lang eh. Hindi nakakatuwa yung biro mo, no? Nag-aalala pa nga ako sa'yo nun, tapos sasabihan mo ako ng mga ganyan. Kalukot, wisit. Sorry na. Nakwento mo na ba yung nangyari sa mga kaklase natin? Hindi pa naman. Bakit? Niya kasi ako eh. Alam pa naman nila hindi ako naniniwala sa multo. Ikaw kasi, kutusan kaya kita dyan. Sabi ko naman sa'yo, totoong may multo dun sa CR ninyo. Kaya ginagawa ko na lang biro para lang malabanan ko yung takot na nararamdaman ko. O nga pala, may nalaman nga pala ako na may pwedeng kinalaman dun sa multo. Ha? Akala ko ba natatakot ka? Oo nga, pero hindi ko maiwasang magsabi kina Ate Feli tungkol dun sa nangyari sa atin. Eh yun, nakwento ko. Si Ate Feli, yung janitress natin? Ano ba sinabi niya? Eto ha, chismis lang naman to. Pero kaya raw may babaeng multo dyan sa banyo ninyo. Kasi meron daw dating nagpakamatay na babaeng estudyante dyan! Talaga? Eh, bakit ito nagpakamatay? Ang kwento ni Ate Feli, may chismis daw doon na nabuntis daw yung babae na yan ng boyfriend niya. Tapos, iniwan ng girl lalo. Estudyante daw dito yung lalaki. Grabe no? Siguro, alam mo na yun, nasaktan talaga yung babae dun sa boyfriend niya kaya hanggang ngayon hindi pa rin siya matahimik. Kinausap ulit namin ni Carlo si Ate Feli para tanungin siya kung ano pa ang nalalaman niya tungkol sa babaeng nagpakamatay noon sa banyo. Walang dudang siya na nga yung babaeng nagmumulto sa banyo namin. Pero hindi pa rin namin inamin kay Ate Feli yung nangyari noong isang gabi. Ang sabi lang namin sa kanya, curious lang talaga kami sa kung ano yung nangyari noon. Nalaman namin na nangyari pala yon noong nag-aaral pa sa school na ito ang Kuya James ko. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero nagkaroon ako ng pakiramdam na parang may kinalaman din ang kuya ko sa lahat ng ito.
bakit mo ba ako kinakausap tungkol sa babaeng multo na yan? Kuya James, nagtatanong lang naman ako kung may alam ka tungkol dun eh. Ilang beses ko nang sinabi na wala akong alam dyan. Bakit ba ang kulit mo? Nalaman kasi namin na nagkaroon na raw ng multo doon. Nung panahon na nag-aaral ka pa doon. Wala akong naririnig na kwento tungkol dyan sa babaeng multo na yan. Nung nandun pa ako. Kuya, sigurado ka ba talaga? Oo nga. Sige, sabi mo eh. Teka, sandali nga. Bakit parang hindi ka naniniwala sa akin? Ewan ko ba? Feeling ko parang may tinatago ka sa akin eh. Anong sabi mo? Sorry kuya ha, ayokong magalit ka sa akin. Pero kasi... Abigail, tigil-tigilan mo na ako dyan ha. Sa mga multo-multo na yan. Walang multo. Hindi totoo yan. Pero kuya, nandun talaga kami ni Carlo nung narinig namin yung iyak ng babae. Hindi. Ibig sabihin, may umiyak talaga dun. Pero wala ngang ibang tao dun eh. Kami lang ni Carlo. Dalawa lang yan, Abigail. Kung ano-ano lang yung nai-imagine nyo ng kaklase mo. O gumagawa ka lang ng kwento. Kuya James, ano naman ang mapapala ko kung gagawa ko ng kwento? Hindi nga ako naniniwala dati si multo eh. Pero ngayon, mukhang naniniwala na nga ako. Tigil-tigilan mo ng hayan, Abigail. Ang sabi nga nila, katang-isip lang yan. Ito na yung huling beses na pag-uusapan natin to ha. Ikaw, Abigail ha. Pero kuya, may sinabing pangalan yung multo habang umiiyak siya. Sinabi ko nang wag na natin pag-usapan to eh. Jim yung pangalan na sinabi niya kuya. Ang sabi niya, iniwan daw siya ni Jim. Naalala ko nga ulit nung maliit pa ako eh. Jim yung tawag sa'yo ng mga kaklase at kabarkada mo. May kaibigan ka pang babae no na dinadala mo dito sa bahay eh. Parang Mike kaya yung pangalan niya. Tapos biglang hindi na siya pumupunta dito sa bahay. Abigail, ang tagal ko nang nanahimik. Matagal ko nang kinalimutan to eh. Bakit ba binabalik-balik mo na naman sa akin to? Kuya James, sabihin mo nga sa akin yung totoo. May alam ka ba dun sa babaeng multo sa banyo namin? Abigail naman eh. Okay. Sa ating dalawa lang to ha. Wag na wag mong sasabihin to sa mga magulang natin. Sige kuya. Okay. Walang nakakaalam nun na mag-boyfriend kami ni Micah. Ayaw kasi ng mga magulang niya. Kaya tinago namin. Ang alam lang nila, magkaklase at magkaibigan lang kami. Tapos hanggang sa... Ayun. Nabuntis ko siya. Ha? Talaga kuya? Natakot ako, Abigail eh. Kasi naman eh, estudyante pa lang kami noon. Bata pa ako. Wala pa akong alam sa pagiging ama. Hindi ko nga alam kung ano yung gagawin ko noon eh. Kaya iniwan ko siya. Tapos ayun, nagulat na lang ako. Nabalitaan ko na lang na makamatay na pala siya. Hindi ko akalain na meron palang ganong lihim na itinatago si Kuya James. At matagal na pala niyang itinatago ito sa lahat ng tao. Kahit sa amin na sarili niyang pamilya. Tahimik kasi talaga siyang tao. Hindi siya madalas na nagsasalita kung ano na ba ang nangyayari sa kanya o kung ano ba ang nararamdaman niya. Pero ngayon, kinumbinsi ko siyang kailangan na niyang harapin ang nakaraan niya na matagal na niyang tinatakasan. Ang sabi ko sa kanya, kung hindi niya gagawin ito, baka habang buhay nang hindi matatahimik ang babaeng minsang din niyang minahal. Kailangan ba natin talagang gawin to? Kuya James, ito na yung pagkakataon mo para gawin yung tama. Wala na akong magagawa doon, Abigail. Wala na si Micah. Wala na yung anak namin. Huli na ang lahat para makabawi pa ako sa kanya. Siguro nga, pero baka may magawa ka pa para matahimik yung kalooban niya. Hindi ko alam, Abigail. Kuya, nawawalan ka naman agad ng pag-asa eh. Paano kung lalo pang magkaroon ng problema? Ha? Ano ibig mo sabihin? Magsusuri ka na nga sa kanya eh. Magagalit pa ba siya nun? Kilala ko si Micah. Matindi magtampo yun.
At hindi simpleng kasalanan lang yung nagawa ko sa kanya. Pero mas maganda pa rin sinubukan mong humingi ng tawad. Wala namang mawawala kung gagawin mo yan eh. Paano kung imbis na matigil yung pagmumulto niya? Paano kung lalong lumala yung problema? Kuya naman. Ilang taon kong itinago at dinibdib ang kasalanan ko. Kung meron pang mangyayaring hindi maganda, baka hindi nakayanin pa ng konsensya ko yun. Naintindihan kita, kuya. Pero tingin ko kasi mas magandang humingi tayo ng tawad kapag may kasalanan tayo sa isang tao eh. Kasi yun naman yun dapat, diba? Kung sa bagay, may punto ka dun. O Kuya James, mag-aalas 6 na. Nandito na tayo. Wala nang atrasan to ha. Handa ka na ba? Oo. Sige. Kailangan ko nang gawin siguro to para sa ikatatahimik ni Maika. O eto. Dito sa cubicle na to. Dito namin narinig na umiiyak si Maika. Maika? Maika, ikaw na ba yan? Zip, bakit mo ako iniwan? Zip. Siya nga. Hindi ako pwede magkamali. Si Maika nga. Kuya, okay ka lang? Sorry, Maika. Sorry. Hindi ko gustong iwan ka. Kuya James, pagaanin mo na yung bigat na nararamdaman mo sa konsensya mo. Maika. Maika. Hindi ko alam noon. Hindi ko alam noon kung anong gagawin ko eh. Hindi pa ako handang maging ama ng magiging anak natin. Natakot ako sa responsibilidad. Kaya hindi na kita kinausap. Kaya bigla kitang pinagtaguan. Kuya, oras na siguro para humingi ka ng tawad kay Maika. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo at sa anak natin. Pero sana mahanap mo pa rin ang pagpapatawad sa puso mo. Sana mapatawad mo pa ako. Maika, nagsisisi na ako sa nagawa kong kasalanan sa'yo. Tawarin mo ako. Pagkatapos humingi ng tawad ni Kuya James kay Maika, tumigil na rin ang pag-iyak niya. Si Kuya James naman ang emosyonal na umiyak noon. Siguro dahil sa wakas, hinarap na rin niya ang isang bagay na dati niyang tinatakasan at nabawasan na rin ang bigat at hirap na matagal na niyang itinatago at dinala sa loob ng mahabang panahon. Nahirapan din ako noon kay Kuya James dahil kailangan na naming makaalis noon sa loob ng banyo at baka may makakita pa sa amin at masita pa kami. Gumawa lang kasi talaga ako ng paraan para maipasok ko si Kuya sa school dahil mas naghihigpit pa ang school noon. Sa ngayon mukhang okay na rin si Kuya James. Hindi katulad noon na para bang lagi siyang may mabigat na iniisip. Hindi pa rin namin sinabi sa mga magulang namin na nangyari. Natigil na rin ang pag-iyak ng babaeng multo sa banyo. Umaasa akong tuloy-tuloy na sana ito. At sana matahimik na talaga si Maika at natanggap na niya ang paghingi ng tawad ng kuya ko sa kanya. Maraming salamat Dear IFM sa pagkakataong ma-share ko sa inyo ang kwento ko. Hanggang dito na lang muna. Abigail.